Pirmahan mo na ito, Frida. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng pamahayag na ito ng dahil lang sa kawalan mo ng silbi. Ang malamig at walang emosyong boses ni Eduardo ay bumasag sa katahimikan ng silid-kainan, tila isang matalim na balisong na bumaon sa puso ni Frida. Inilapag ng lalaki ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang ceramic ang kasulatan ng kanilang paghihiwalay. Sa mga sandaling iyon, ang dalawang kamay ni Frida ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. 4 na oras niya itong niluto, maingat na pinili ang bawat sangkap upang gumaan ang pakiramdam ng asawa na nitong mga huling araw ay madalas dumaing ng pagod. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahaplos sa kanyang mukha, isang kabalintunaan sa nanunuot na lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. 15 taon. 15 taon siyang nagsilbi hindi bilang asawa, kundi bilang isang aliping walang bayad sa mansyong ito. Siya ang nagpakintab sa bawat sulok ng sahig na marmol na ito, siya ang nag-alaga sa bawat kagamitang antik na tila mas mahalaga pa sa kanya sa paningin ng pamilya de Leon. Eduardo, anibersaryo natin ngayon. Ang boses ni Frida ay halos isang bulong paos at puno ng pagsusumamo. Bahagyang tumulo ang ilang patak ng sabaw sa puting tela ng mesa na tila mga luhang hindi pa niya kayang ipakita. Anniversary? Oh please Frida, stop being so dramatic. Ang boses na iyon ay hindi kay Eduardo kundi kay Senyora Consuelo. Ang ginang ay nakaupo sa kabisera tuwid ang likod at puno ng gintong alahas ang mga daliri. Look at yourself. You look like a maid more than a wife. 15 taon na ang lumipas pero hanggang ngayon, hindi mo man lang nabigyan ng tagapagmana ang anak ko. Baog ka, Frida. At sa pamilyang ito, ang isang babaeng hindi kayang magbunga ay isang sumpa. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang pagpasok ng isang dalagang hindi lalampas sa 25 anyos, si Chloe. Suot nito ang isang hapit na bestida na nagpapakita ng bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang sinapupunan ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Chloe, sa harap mismo ni Frida isang paglapastangan na mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Si Chloe ang magbibigay sa akin ng anak, Frida, isang lalaki na magpapatuloy ng pangalan ng mga De Leon, deklara ni Eduardo nang walang bakas ng pag-aalinlangan. I've already provided a small amount for you to start over. Just sign the papers and leave. Don't make this harder for everyone. Dahan-dahang binitiwan ni Frida ang mangkok ng sopas. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa mesa ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang init na kanina ay nagmumula sa sabaw, ay tila naglaho pinalitan ng isang matinding pamamanhid na gumagapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang ulo. Ang bawat sulok ng mansyon na itinuring niyang tahanan ay tila biglang naging isang banyagang bilangguan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo, sa paglilinis, mga kamay na kailanman ay hindi nakahawak ng sariling sanggol dahil sa mga gabing pinili ni Eduardo na talikuran siya. Ang bawat sakripisyo, ang bawat paglunok ng pride sa harap ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang pirasong papel na nag-uutos sa kanya na maging basura. Naramdaman ni Frida ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasa ng hustisya sa lahat ng kanyang itinanim. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang isip ay isang malamig at malinaw na katotohanan. Ang pag-ibig na ipinaglaban niya ay isa lamang palasyong buhangin na tinangay na ng agos ng kataksilan. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi takot ang rumihestro sa kanyang mukha, kundi isang lalim ng sakit na wala ng luhang mailabas. Hanggang kailan nga ba dapat magtiis ang isang pusong itinuring na tuntungan lamang patungo sa ambisyon ng iba? Hindi na hinintay ni Eduardo na makasagot si Frida. Gamit ang kanyang malalakas na bisig, hinablot niya ang braso ng asawa at kinaladkad ito patungo sa pintuan. Ang mga paa ni Frida ay bahagyang sumasayad sa malamig na sahig, tila isang manikang wala ng buhay na itinatapon sa basurahan. Eduardo, sandali ang mga gamit ko, ang anak ko. Ang boses ni Frida ay gumaralgal, puno ng hapis, habang pilit na kumakapit sa hamba ng pinto. Anak, hindi mo anak si Angel, Frida. Inampun lang natin siya para hindi ako magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan ko dahil wala kang maibigay na anak. Bulyaw ni Eduardo bago siya tuluyang itulak palabas. Isang luma at kupas na maleta ang sumunod na inihagis sa kanyang harapan. Bumagsak ito sa basang semento ng driveway.
Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan sa lungsod ng Quezon, na tila ba nakikiramay ang langit sa kanyang pagkaguho. Mula sa itaas na palapag, nakita ni Frida ang maliit na anino ni Angel. Sa bintana umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit agad itong hinablot ni Chloe at isinara ang kurtina. Ang gate ng mansion na Humanga de Leon ay sumara ng may kasamang pinalidad. Doon sa gitna ng dilim at rumagasang tubig na iwan si Frida. Ang kanyang bestida ay basang-basa na dumidikit sa kanyang katawan na tila isang mabigat na pasanin. Wala siyang pera, walang matituluyan, at higit sa lahat, wala na ang dignidad na 15 taon niyang pinangalagaan. Naglakad siya nang walang tiyak na direksyon. Hila-hila ang maletang tila mas mabigat pa sa kanyang sariling timbang. Ang bawat hakbang ay isang pagtitiis, ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hanggang sa marating niya ang isang maliit at lumang tindahan sa dulo ng kalsada kung saan isang matandang babae ang nagmamadaling nagliligpit ng mga paninda. Diyos ko, Frida, ano ang nangyari sa iyo, anak? Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pag-aalala. Siya ang dating labandera sa mansyon na tinanggal ni Senyora Consuelo dahil lamang sa pagbasag ng isang baso. Hindi nakasagot si Frida. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Agad siyang inakay ni Nanay Rosa patungo sa maliit nitong silid sa likod ng tindahan. Pinunasan siya ng matanda, binihisan ng tuyong damit at pinainom ng mainit na tsaa. Hayaan mo na sila, Frida. Ang mga taong walang puso ay may sariling impyerno balang araw, bulong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ng babaeng itinuring na niyang sariling anak. Nang makatulog ang matanda, dahan-dahang umupo si Frida sa tabi ng kanyang maleta. Ang silid ay masikip, amoy luma at imbakan malayo sa karangyaan ng kanyang dating silid na may aircon at mamahaling pabango. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Binuksan niya ang kanyang maleta. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang pirasong alaala, may isang lihim na compartment na gawa sa matigas na karton. Inilabas niya ang isang itim na folder na nababalutan ng plastic upang hindi mabasa. Dito nakatago ang mga dokumentong medical mula sa isang klinika sa Makati, 10 taon na ang nakalilipas. Isang sikretong hinding-hindi nalaman ni Eduardo dahil sa sarili nitong kayabangan. Habang binubuklat ni Frida ang mga pahina, ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pait, ay unti-unting nagbago. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang isang papel kung saan nakasulat ang resulta ng fertility test ni Eduardo. Ang mga salitang nakalimbag doon ay sapat na upang gumuho ang buong pagkatao ng asawa at ang dangal na ipinagmamalaki ni Senyora Consuelo. Akala niyo ba ay talo na ako? Bulong ni Frida sa kadiliman ng kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Ang akala niyo ay basura ang itinapon niyo, pero hindi niyo alam iniwan niyo sa akin ang susi ng inyong pagkawasak. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Pansamantalang nagbigay ng liwanag sa loob ng madilim na silid na nagpakita sa mga mata ni Frida na nagniningas sa bagong layunin. Hindi sapat ang luha para hugasan ang dumi ng 15 taong panlalait. Kailangan ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Kinaumagahan nagising si Frida sa amoy ng sinangag at tuyo. Ang liwanag ng araw na sumisilip sa siwang ng bintanang kahoy ay tumatama sa kanyang muka, tila isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy kahit gaano pa kadilim ang nagdaang gabi. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad. Wala na ang kanyang wedding ring, tanging isang maputlang marka na lamang ang natira sa kanyang daliri. Isang alaala ng kadenang sa wakas ay naputol na. Kain na, Frida. Kailangan mong magpalakas para sa laban mo, wika ni Nanay Rosa habang naglalapag ng tasa ng kape. Ang boses ng matanda ay puno ng malasakit, ngunit sa likod ng mga mata ni Frida ay may ibang plano ng nabubuo. Salamat, Nay, pero hindi lang pagkain ang kailangan ko ngayon. Kailangan ko ng hustisya at kad. Tugon ni Frida. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo, matigas at puno ng determinasyon. Pagkatapos ng almusal, tinungo ni Frida ang isang matayog na gusali sa Ortigas. Sa kabila ng kanyang simpleng suot na natiling tuwid ang kanyang likod. Pumasok siya sa opisina ng Montecillo Law Firm. Ang paligid ay moderno, puno ng salamin at bakal sumasalamin sa talim ng isipan ng mga taong nagtatrabaho rito.
Sa loob ng isang pribadong silid naghihintay ang isang lalaking nasa unang bahagi ng kanyang 30 taon. Si Attorney Mateo Montecillo. Sa likod ng kanyang mamahaling salamin ay ang mga matang tila nakababasa ng bawat lihim ng kanyang kaharap. So you are the wife of Eduardo de Leon, simula ni Mateo, habang tinitingnan ang kabuuan ni Frida. I've heard a lot about your family, the great de Leons of Quezon City. What can a woman like you want from a high-profile lawyer like me? Hindi nagpatinag si Frida. Inilapag niya ang itim na folder sa ibabaw ng mesa ni Mateo. Hindi ako pumunta rito para magmakaawa, attorney. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ang pagkakataong pabagsakin ng mga taong akala nila ay hindi matitinag. Binuksan ni Mateo ang folder. Habang binabasa niya ang mga dokumentong medical at ang ilang kopya ng mga transaction ng kumpanya na lihim na kinuha ni Frida, sa loob ng maraming taon, unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang pagkakasandal sa upuan ay naging isang seryosong pag-upo ng tuwid. This is Gold Frida, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging mas malalim. With this fertility report, you can destroy Eduardo's reputation. At itong mga financial records, this could lead to a massive tax evasion case against Senora Consuelo. I don't just want them in jail, attorney. Putol ni Frida sa kanya. I want them to feel how it is to be nothing. I want them to lose the house, the name, and the dignity they used to step on me. Can you do that? Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Mateo. Isang kislap na hindi lamang tungkol sa pera o trabaho. Lumapit siya nang bahagya kay Frida, ang boses ay tila isang mapanganib na bulong. You know, Frida, I like your spirit. Pero bakit mo ako pinili? Maraming mas sikat na abogado sa labas. Tumingin ng diretso si Frida sa mga mata ni Mateo. Dahil alam ko ang sikreto mo, Attorney Montecillo, alam kong ikaw ang anak na kailanman ay hindi kinilala ng mga De Leon. Pareho tayong may utang na dapat singilin sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok, ngunit sa pagitan ng dalawang tao sa loob, isang madilim na alyansa ang nabuo. Ang panga ni Mateo ay nagtagis at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na panulat. They have no idea what's coming. Wika ni Mateo, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit na matagal nang ikinubli. Deal. We will take everything from them, Frida, piece by piece. Nang lumabas si Frida sa opisina, ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa sakayan, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng gusali. Sa loob nito, isang pamilyar na mukha ang nakamasid sa bawat galaw niya, ang mga mata ni Chloe na puno ng pagtataka at namumuong panganib. Ito na ang bagong amoy ng kwartong ito, Eduardo. Amoy tagumpay, hindi amoy pawis ng katulong. Humalakhak si Chloe habang iwinawisik ang isang mamahaling pabango sa loob ng master bedroom na 15 taon na pinangalagaan ni Frida. Ang mga damit ni Frida na naiwan sa cabinet ay wala ng habag na isinilid sa mga itim na trash bag, tila mga basurang walang halaga. Sa tabi niya si Eduardo ay nakangiti lang, tila isang asong sunod-sunuran sa bawat kumpas ng kanyang bagong reyna. You deserve this, babe. Masyado nang naging boring ang bahay na ito dahil sa sobrang pagkamartir ni Frida, sabi ni Eduardo habang niyayakap si Chloe mula sa likuran. Sa labas ng pinto, nakatayo si Angel, ang 10 taong gulang na batang itinuring ni Frida na sariling dugo at laman. Namumula ang kanyang mga mata sa kaiyak, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang manika, ang huling regalo sa kanya ni Frida. Nasaan po si Mommy? Bakit niyo itinatapon ang mga gamit niya? Tanong ng bata, ang boses ay nanginginig sa takot at pangungulila. Lumingon si Chloe, ang kanyang magandang mukha ay biglang nag-iba, naging isang maskara ng puot. Lumapit siya kay Angel at marahas na hinablot ang trash bag na hawak ng bata. Wala na ang mommy mo, Angel. Umalis na siya dahil hindi kanya talaga mahal. At simula ngayon, huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng baog na iyon. Sa pamamahay na ito, naiintindihan mo, sigaw ni Chloe. Hindi totoo yan. Yan, mahal ako ni Mommy Frida, sagot ng bata. Isang mabilis na pagdapo ng palad ni Chloe sa braso ng bata ang nagpatahimik sa silid. Hindi ito malakas, ngunit ang hapdi ng pagtrato ay sapat na upang mapaupo si Angel sa sahig. Sa halip na tulungan ng bata, tumalikod lang si Eduardo
at nagkunwaring may tinitingnan sa labas ng bintana. Ang kanyang henang pananahimik ay mas masakit pa sa mismong sampal. Samantala sa labas ng matayog na gate ng mansyon nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at maong. Si Frida. Hawak niya ang isang maliit na supot ng paboritong hopiya ni Angel. Gusto lang niyang masiguro na kumain na ang bata na hindi ito pinapabayaan ng mga taong naging pamilya niya. Mula sa siwang ng gate nakita ni Frida ang tagpo sa itaas na palapag. Nakita niya ang pagbagsak ni Angel sa sahig at ang malamig na pagtalikod ni Eduardo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa magmarka ang mga ito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong wasakin ang gate at bawiin ang bata. Ngunit huminga siya ng malalim. Pinigilan niya ang bawat luha na nagtatangkang kumawala. Huwag ngayon, Frida, bulong niya sa sarili. Ang pagmamadali ay para sa mga mahihina. Ang hustisya ay para sa mga marunong maghintay. Eksaktong paglingon niya ay nakita niya ang paglabas ng sasakyan ni Chloe mula sa garahe. Nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror. Nakita ni Frida ang bahid ng takot sa mga mata ng dalaga. Nang makita siyang nakatayo doon, tila isang multo ng nakaraan na tumangging maglaho. Mabilis na pinaharurot ni Chloe ang sasakyan. Ngunit hindi bago niya narinig ang malamig na tinig ni Frida na tila sumabay sa ihip ng hangin. Enjoy your throne while it lasts, Chloe. Dahil ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng anak ko ay sisingilin ko sa iyo ng may kasamang interes. Nang mawala ang sasakyan, dahan-dahang inilapag ni Frida ang supot ng hopiya sa tabi ng guardhouse. Isang lihim na senyas para sa gwardyang matagal na niyang natulungan. Habang naglalakad siya palayo ang kanyang isip, ay bumalik sa opisina ni Mateo. May isang bagay doon na hindi niya binanggit sa abogado, isang susi na nakatago sa ilalim ng estatwa ng Birhen sa loob ng mansyon. Isang susi na magbubukas hindi lamang ng vault ni Eduardo, kundi ng pinakamadilim na lihim ni Señora Consuelo. Takto ko. Utang na loob, Frida. Yan ang paboritong armas ng mga De Leon. Ang boses ni Mateo ay tila isang kumpas ng malungkot na biolin habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ang sikat ng araw ay gumuguhit ng mahabang anino sa sahig, tila mga bakas ng nakaraang pilit nilang tinatakasan. Lumingon siya kay Frida, nakasalukuyang nakaupo, nang tuwid ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. 15 taon kang nagpakaalipin dahil lamang binayaran nila ang operasyon ng tatay mo noon. Hindi ba 15 taon mong ipinagpalit ang iyong pangarap bilang arkitekto para lang maging tagalinis ng kanilang mga kasalanan? Napayuko si Frida. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang daliri na sumusundot sa isang lumang sugat. Akala ko noon iyon ang tamang gawin, attorney. Tinuruan ako ng aking mga magulang na ang pasasalamat ay hindi natatapos sa isang beses na pagtulong. Pero hindi ko alam na ang utang na loob na iyon ay magiging isang tanikala na sasakal sa akin habang buhay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Lumapit siya at umupo sa tapat ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa lihim na pait. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa kanila? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong tono. Ang nanay ko ay naging katulong din sa mansyong iyon. Tulad mo, naniwala siya sa kanilang mga mabubulaklak na salita. Ngunit nang mabuntis siya ng ama ni Eduardo, itinapon siya ni Señora Consuelo sa kalsada na tila isang maruming basahan. Namatay siya sa hirap habang ako ay lumalaking puno ng galit. Naramdaman ni Frida ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang akala niyang kasama sa laban ay may mas malalim pa palang pinaghuhugutan. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang upuan. Nararamdaman ang magaspang na texture ng tela, isang paalala na ang katotohanan ay madalas na hindi makinis. Pareho tayong biktima ng kanilang kislap, Frida, at pagpapatuloy ni Mateo. Kaya huwag kang makonsensya sa gagawin nating pagbawi sa lahat. Utang nila ito sa atin. Sa pagkakataong ito tayo ang maniningil. Tumayo si Frida, ang kanyang presensya ay tila mas tumatag. Ano ang susunod nating hakbang? Kailangan nating pasukin ang kuta ni Señora Consuelo, sagot ni Mateo habang inaayos ang kanyang kurbata. May mga dokumento sa loob ng kanyang private safe na magpapatunay ng kanilang mga illegal offshore accounts. Kung makuha natin yon, hindi lang sila mawawalan ng pera, mabubulok sila sa kulungan. Bago pa makasagot si Frida, biglang tumunog ang cellphone ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Frida ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng abogado, isang mabilis na pagkunot ng noo,
bago ito muling naging kalmado. "Excuse me, I have to take this," sabi ni Mateo. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa balkonahe, ngunit hindi niya napansin na ang pinto ay hindi lubusang nakasara. Dahil sa katahimikan ng opisina, ang mahinang bulong mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Frida. "I told you, huwag kang tatawag dito ng basta-basta." Ang boses ni Mateo ay tila nag-iingat, ngunit may halong pamilyaridad. "Don't worry, Chloe. Everything is going according to plan. Just keep Eduardo distracted. Malapit na nating makuha ang gusto natin." Nanigas si Frida sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin kanina ay tila nagbibigay ng pag-asa, ay biglang naging suffocating. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis tila isang tambol na nagbababala ng panganib. "Chloe," bulong ng kanyang isip. Bakit sila nag-uusap? Nang bumalik si Mateo sa loob, ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging profesional at simpatya. "Sorry about that, Frida. Isang kliyente lang na makulit. Are you ready to start the operation?" Tumitig si Frida kay Mateo. Sa likod ng mga matang tila kakampi, nakita niya ang isang anino na hindi niya napansin noon. Isang tanong ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Sino nga ba ang tunay na kaibigan sa gitna ng digmaang puno ng mga traidor? Ang tiwala kapag muling nabasag ay hindi na lamang nag-iiwan ng lamat kundi nagiging matatalim na bubog na handang pumatay. Nanatiling nakapako ang tingin ni Frida sa mga mata ni Mateo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung magkano ang halaga ng kanyang kaluluwa para pagtaksilan siya nito, ngunit nanaig ang 15 taon ng kanyang pagsasanay sa pagtitimpe. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang nagkakawalang tibok ng kanyang puso. "May problema ba, Frida?" Tila biglang namutla ang iyong muka, puna ni Mateo, habang maingat na ibinabalik ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang Amerikana. "Wala, attorney. Napaisip lang ako sa bigat ng kailangan nating gawin." Pagsisinungaling ni Frida. Ang kanyang boses ay patag, ngunit sa loob niya ay tila may isang malaking bagyong namumuo. "Kung ganoon, kailan ako papasok sa mansyon?" Ngayong gabi, habang nasa labas sina Eduardo at Chloe para sa isang charity gala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para makuha ang mga dokumento sa silid ni Senyora Consuelo, sagot ni Mateo. "Huwag kang mag-alala, ako ang magsisilbing lookout mo mula rito sa pamamagitan ng security feed na nahack ko." Tumango si Frida, ngunit ang bawat salita ni Mateo ay tila isang babala na ngayon sa kanyang pandinig. Paglabas niya ng opisina, hindi siya agad umuwi. Nagtungo siya sa isang maliit na tindahan ng electronics at bumili ng isang maliit na recording device. Isang pirasong bakal na kasing liit lamang ng butones, ngunit sapat na upang maging sandata. Gabi na nang marating ni Frida ang mansyon ng mga De Leon. Ang matatayog na bakal na gate ay tila mga bantay na nagbabanta sa kanyang pagbabalik. Gamit ang susi na hindi pa pala pinapalitan ni Eduardo marahil, dahil sa sobrang kumpiyansa, dahan-dahan siyang pumasok. Ang loob ng bahay ay madilim at tahimik, tanging ang tunog ng kanyang mahihinang hakbang sa marmol na sahig ang maririnig. Amoy banyaga na ang hangin, wala na ang bango ng sampagita na madalas niyang ilagay sa plorera. Pinalitan na ito ng matapang at masangsang na pabango ni Chloe. Agad siyang nagtungo sa ilalim ng estatwa ng Birhen sa dulo ng pasilyo. Sa ilalim ng pedestal nito, kinapa niya ang isang maliit na siwang. Doon naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na metal ang susi sa vault ni Senyora Consuelo. 15 taon niyang alam ang tagong ito, isang lihim na itinago niya kahit sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makakilos patungo sa silid ng matanda, isang liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Magnanakaw. Ang tinig ni Chloe ay matalim na humiwa sa katahimikan. Hindi pala ito umalis. Nakatayo ang dalaga sa itaas ng hagdan, suot ang isang pulang silk robe. Ang kanyang mukha ay puno ng mapang-aping ngiti. So bumalik ang baog na katulong para magnakaw ng mga alahas, pang-uyam ni Chloe habang dahan-dahang bumababa. "I knew it. You're just a desperate loser, Frida." "Hindi ako magnanakaw, Chloe. Kukunin ko lang ang mga bagay na sadyang sa akin." Matapang na sagot ni Frida habang mahigpit na ikinukubli ang susi sa kanyang palad. "Sa'yo, wala kang pag-aari dito." Kahit ang asawa mo sa akin na. Lumapit si Chloe at dinuro si Frida. "Gusto mo bang tawagan ko ang pulis? O baka gusto mong tawagan ko si Mateo para malaman niya kung gaano ka kadesperada?" Sa pagbanggit ni Chloe sa pangalan ni Mateo,
tila nakumpirma ang lahat ng hinala ni Frida. Ang paraan ng pagbigkas ng dalaga sa pangalan ng abogado ay puno ng pagmamay-ari. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa isipan ni Frida. Siya ay napapaligiran ng mga lobo. Tawagan mo sila, Chloe. Sige, gawin mo. Hamon ni Frida, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Pero bago mo gawin yan, itanong mo muna sa sarili mo. Kaya mo bang harapin ang katotohanang alam ko na ang tungkol sa inyo ni Mateo? Bahagyang natigilan si Chloe, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Frida. Nilampasan niya ang dalaga at naglakad patungo sa pintuan, ngunit bago siya lumabas, sinadya niyang ihulog ang recording device sa loob ng isang mamahaling florera malapit sa pintuan. Nang makalayo na sa mansyon, bumalik si Frida sa opisina ni Mateo. Kunwari ay hiningal siya at puno ng takot. Hindi ko nakuha, Mateo. Nandoon si Chloe, sabi ni Frida habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Muntik na akong mahuli. Don't worry, Frida. Ang mahalaga ay ligtas ka, Tan. Wika ni Mateo habang hinahawakan ang balikat ni Frida. Sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, habang nagpapanggap na umiiyak si Frida sa balikat ng abogado, lihim niyang isinilid ang isa pang maliit na recorder sa loob ng lining ng laptop bag ni Mateo na nakapatong sa mesa. Habang nakasubsob ang mukha ni Frida sa dibdib ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at puno ng puot. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ng lalaki, isang pusong tila tumitibok lamang para sa sariling interes. Sige, Mateo, magsalita ka lang. Ikwento mo ang lahat ng plano niyo ni Chloe, bulong ni Frida sa kanyang isipan. Anong ibig mong sabihin na frozen ang lahat ng accounts natin? Paanong nangyari iyon? Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ng mansyon, puno ng halo-halong takot at hindi maipaliwanag na galit. Hawak niya ang telepono ng napakahigpit sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Sa tapat niya, si Senyora Consuelo ay unti-unting napaupo sa kanyang selyang gawa sa pelus. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng garbo, ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Frida na itabi at ayusin sa loob ng 15 taon, ang mga pondo para sa maintenance ng kumpanya, ang mga binabayarang utang, at ang mga lihim na savings, ay tila naglaho na parang bula. Isang miron ang tadhana. Habang si Frida noon ay matiyagang nag-uulat ng bawat barya para lamang masiguro ang kinabukasan ng mga De Leon, siya ay minumura at tinatawag na walang alam sa negosyo. Ngayon, ang katahimikan ng mga bangko ay ang pinakamalakas na sagot sa kanilang kawalang hiyaan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng maliit at mainit na kwarto ni Nanay Rosa, nakaupo si Frida sa tabi ng isang lumang radyo. Ngunit hindi musika ang kanyang pinakikinggan. Gamit ang isang maliit na earpiece, nakikinig siya sa boses na nagmumula sa recorder na itinanim niya sa bag ni Mateo. Don't worry, Chloe. Let them panic. Kapag tuluyan ng gumuho ang kumpanya ni Eduardo, doon tayo papasok para bilhin ang lahat ng shares sa murang halaga. Narinig ni Frida ang malamig na halakhak ni Mateo. Eduardo is a fool. He thought he was playing Frida, but he's the one being played by everyone. Naramdaman ni Frida ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Bagaman alam na niya ang kataksilan ni Mateo ang marinig ang katotohanan, ng direkta ay tila isang bagong hiwa sa kanyang sugatang puso. Hinawakan niya ang kanyang leeg, pakiramdam niya ay may nakabara doon na hindi niya mailabas. Ang luhang kanina pa nagbabanta ay pilit niyang nilunok. Pinili niyang maging bato sa gitna ng unos. Bakit nga ba ang mga taong pinagkatiwalaan mo ang siya ring magbabaon sa iyo sa hukay? Isang oras matapos ang pananahimik, isang malakas na paghampas sa pintuan ng bahay ni Nanay Rosa ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng marahas na pagkatok ay nagdulot ng panginginig sa mga luma at marupok na tabla ng dingding. Frida, lumabas ka riyan, alam kong ikaw ang may gawa nito. Ang boses ni Eduardo ay puno ng pagkapuot. Hindi na siya ang makisig at kagalang-galang na negosyante. Siya ngayon ay tila isang asong ulol na nawala ng tirahan. Sa likod niya nakatayo ang ilang tauhan ng bangko na nagdadala ng mga abiso ng foreclosure. Dahan-dahang tumayo si Frida. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Lumakad siya patungo ng may dignidad na hindi kailanman matutumbasan ng pera ng mga De Leon. Nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng isang mabilis na pag-amba ng kamay ni Eduardo.
Ngunit bago pa ito lumapat sa kanyang mukha, isang matikas na braso ang humarang dito. Si Mateo. Huwag mong susubukang saktan ng kliyente ko, Eduardo. Wika ni Mateo nang may mapanlinlang na awtoridad. Nagkatinginan sina Frida at Mateo. Sa paningin ng mundo si Mateo ang tagapagligtas. Ngunit sa mga mata ni Frida nakita niya ang isang dambuhala na nagpapanggap na anghel. Isang laro ito ng mga maskara at alam ni Frida na kailangan niyang isuot ang sa kanya hanggang sa huling sandali. Attorney, salamat! Bulong ni Frida ang kanyang boses ay tila isang biktima, habang sa loob niya ay inuulit ang bawat salita ng pagtataksil na narinig niya sa recorder. Lumingon si Frida kay Eduardo na ngayon ay hinihingal sa galit habang tinitingnan ang paligid ng maralitang komunidad. Eduardo, wala na akong pera. Kinuha niyo na ang lahat sa akin. Diba? Bakit pati ang katahimikan ko ay ninanakaw niyo pa? Magsisinungaling ka pa. Sino ang nag-freeze ng accounts ko? Sigaw ni Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang mga dokumento. Baka nakalimutan mo, Eduardo, sabi ni Frida, ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim na tila isang talim ng labaha. 15 taon kitang pinagsilbihan. Alam ko ang bawat dumi ng iyong kumpanya. Kung gumuho man ang mundo mo ngayon, huwag mong isisi sa akin. Isisi mo sa iyong sariling kasakiman. Tumalikod si Frida at isinara ang pinto. Iniwan si Eduardo na sumisigaw sa labas, habang unti-unting dumarating ang mga taong gustong makiusyoso. Ngunit sa loob napasandal si Frida sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, nararamdaman ang isang matinding panghihina. Kailan nga ba matatapos ang pagpapanggap na ito bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang galit? Huminga ka ng malalim, Frida. Narito na ako. Hindi ko hahayaang saktan ka muli ng lalaking iyon. Ang boses ni Mateo ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ni Frida sa loob ng maliit na silid ni Nanay Rosa, matapos makaalis ang nagngangalit na si Eduardo. Isang maliit na lampara lamang ang nagbibigay ng dilaw na liwanag, sapat na upang makita ang mga anino ng kanilang mga damdamin na sumasayaw sa dingding na gawa sa tostadong kahoy. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Mapapansin ang pag-aalala sa kanyang mga mata, isang tingin na kung hindi lang alam ni Frida ang katotohanan, ay paniniwalaan niyang tunay na pag-ibig. Kinuha ng abogado ang isang maliit na bulak at nilubog ito sa alcohol. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Frida na bahagyang magasgas nang pilitin niyang isara ang pinto laban kay Eduardo. Ang bawat dapo ng malamig na bulak sa balat ni Frida ay tila isang kuryenteng gumuguhit sa kanyang sistema. Isang kakaibang kilig ang pilit na sumusuot sa kanyang puso, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Ang bango ni Mateo, amoy ng mamahaling tabako at peppermint, ay humahalo sa amoy ng lumang papel sa loob ng silid. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Halos pabulong na tanong ni Frida. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ng lalaki na maingat na naglilinis ng kanyang sugat. Bakit mo itinataya ang pangalan mo para sa isang babaeng tulad ko na wala na ring halaga? Huminto si Mateo sa kanyang ginagawa. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Frida. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay paliit ng paliit, sapat na upang maramdaman ni Frida ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Dahil simula nang makita kita sa ulan noong gabing iyon, naramdaman kong hindi ka lang isang kliyente, Frida. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng pang-akit. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo. 2 taong pinagkaitan ng tadhana, ngunit ngayon ay may pagkakataon ng bumawi. I will protect you even if I have to burn the whole world down. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha at idinapo ang isang matamis at matagal na halik sa noo ni Frida. Pagkatapos ay hinaplos niya ang buhok ng babae at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang tibok ng puso ni Mateo ay naririnig ni Frida, isang ritmo na tila nangangako ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang isip ni Frida ay tila isang malamig na makina. Nararamdaman niya ang init ng yakap ni Mateo, ngunit naririnig pa rin ng kanyang diwa ang boses ng lalaki sa recording, ang boses na nagsasabing gagamitin lang siya nito para makuha ang yaman ng mga De Leon. Nang lumabas si Mateo sandali upang kumuha ng tubig, mabilis na kumilos si Frida. Nilapitan niya ang laptop bag ng abogado na naiwan sa ibabaw ng maliit na lamesa.
Sa pagitan ng mabilis na tibok ng kanyang puso at ng takot na mahuli, dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito. Doon sa ilalim ng ilang legal na dokumento, nakita niya ang isang asul na folder. Binuksan niya ito ng bahagya. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa panandaliang panaginip, Deed of Absolute Transfer of Assets. Hanging it sa pangalan ni Frida. Ang dokumentong iyon ay nakasaad na ang lahat ng pag-ari ng mga De Leon na mababawi nila ay direktang maililipat sa pangalan ni Mateo Montesilo. Walang bahagi para sa kanya. Walang katarungan para sa kanyang 15 taon ng pagdurusa. Narinig ni Frida ang yabag ng mga paa ni Mateo na pabalik na sa silid. Mabilis niyang ibinalik ang folder at isinara ang bag, pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pagkakaupo. Ang mga kamay ay nanginginig at malamig na tila yelo. Pumasok si Mateo na may dalang baso ng tubig, ang kanyang mukha ay may suot na namang matamis na ngiti. Uminom ka muna, Frida. Kailangan mong magpahinga. Bukas magsisimula na ang huling yugto ng ating plano. Tumingin si Frida kay Mateo. Pinilit niyang suotin ang pinakamagandang maskara ng pasasalamat at pagtitiwala. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang bagong sumpa ang nabuo. Isang sumpa na mas matindi pa sa galit niya kay Eduardo. Kung ang akala ni Mateo ay siya ang huling manlalaro sa chess na ito, nagkakamali siya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang nakatitig si Frida sa kisame ng silid, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang babalang hindi niya pwedeng baliwalain. Hanggang kailan mo kayang yakapin ang isang lason bago mo mapagtantong unti-unti ka na nitong pinapatay na isa lang siyang tuntungan, Chloe. Isang pirasong basahan na gagamitin natin para punasan ang dumi ng mga De Leon bago natin sila tuluyang ilubog. Ang mga salitang iyon ni Mateo mula sa recorder ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa pandinig ni Frida. Nakaupo siya sa gilid ng katre, ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na dumadaan sa siwang ng bintana. Ang gabi ay tahimik, tila ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga, maliban sa mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Hawak ni Frida ang maliit na recording device nang napakahigpit sapat na upang bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Kagabi lang ang mga kamay ni Mateo ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok. Kagabi lang ang mga labi nito ay nangangako ng proteksyon. Ngayon ang boses na iyon ay naging isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng kanyang tiwala. Ang akala niya kakampi niya ako. Ang akala niya siya ang bida sa teleseryeng ito. Narinig ni Frida ang halakhak ni Chloe sa kabilang linya ng recording. Poor Frida. Pagkatapos mong makuha ang lagda niya sa transfer of assets, itatapon natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Naramdaman ni Frida ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang dila, tila nalunok niya ang lahat ng dumi ng mundo. 15 taon siyang naging biktima ng lantad na kalupitan ng mga De Leon, ngunit ang pagtataksil ni Mateo ay isang mas malalim at mas madilim na uri ng sugat. Ito ay isang sugat na gawa sa pagkukunwari, binalot ng malasakit at tinustusan ng huwad na pag-ibig. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na salamin sa dingding. Sa madilim na refleksyon, halos hindi na niya makilala ang sarili. Ang dating arkitekto na puno ng pangarap, ang asawang nagtiis ng hirap, ngayon ay tila isang aninong naliligaw sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Hindi niyo ako kilala, bulong ni Frida sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na huni ng hanging amihan. Akala niyo ay isa akong biktima na madaling manipulahin. Ngunit nakalimutan niyo na ako ang nagdisenyo ng pundasyon ng mansyong iyon. Alam ko kung saan ang mahihinang bahagi nito. Alam ko kung paano ito pababagsakin ng walang ititirang bakas. Kinaumagahan dumating si Mateo sa bahay ni Nanay Rosa. Ang kanyang ngiti ay tila isang sikat ng araw, maliwanag, mainit at puno ng kasinungalingan. May dala siyang kape at ilang pirasong tinapay, tila isang mapagmahal na katuwang sa gitna ng unos. Good morning, Frida. Are you ready for today? Ito na ang araw na hihilingin natin ang freeze orders sa iba pang assets ni Eduardo. Wika ni Mateo habang inilalapag ang kanyang laptop bag sa lamesa. Ang bag na alam ni Frida na naglalaman ng kanyang sariling kamatayan, ang Deed of Absolute Transfer. Tumingin si Frida kay Mateo, pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngumiti siya nang bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata.
Ready na ako, Mateo. Salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ni Frida. Ang init ng kanyang balat ay tila isang sampal para sa babae. You don't have to thank me. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. By the way, may mga papeles pala akong kailangan mong pirmahan mamaya. Just standard procedures para mapabilis ang proseso. Standard procedures. Pag-uulit ni Frida ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng bulyaw ng kanyang kalooban. Yes, para masiguro na hindi na mababawi ni Eduardo ang anumang makukuha natin sagot ni Mateo nang walang kurap ang mga mata. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tunog ng pagtilaok ng manok sa malayo at ang mahinang pag-usad ng mga sasakyan sa kalsada, ang tanging pumupuno sa silid. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Frida ang panganib na tila isang aninong nakabuntot sa kanya. Alam niyang sa sandaling pumirma siya, mawawala ang lahat. Ngunit sa sandaling tumanggi siya, malalaman ni Mateo na alam na niya ang lahat. Bago pa makasagot si Frida, biglang bumukas ang pinto. Si Nanay Rosa na hingal at puno ng takot ang muka. Frida, si Angel, isinakay siya ni Chloe sa sasakyan at tila may balak silang dalhin ang bata palayo, sigaw ng matanda. Nanigas si Frida, ang bawat plano, ang bawat galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot para sa bata. Lumingon siya kay Mateo at nakita ang isang mabilis na pagdaan ng pagkabahala sa mukha nito. Hindi pag-aalala para kay Angel, kundi takot na masira ang kanyang laro. Kailangan nating sundan sila, Mateo. Hindi nila pwedeng kunin ang anak ko. Sigaw ni Frida habang hinahablot ang kanyang bag. Ngunit bago sila makalabas, hinawakan ni Mateo ang braso ni Frida nang mahigpit, mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na wala ang lahat ng kunwarining lambing. Frida, pirmahan mo muna ito. Para kung may mangyari man sa labas, secured na ang lahat. Wika ni Mateo, ang boses ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Tumingin si Frida sa dokumentong inilabas ni Mateo mula sa bag. Ang pluma ay nakapatong na sa ibabaw ng papel, tila isang kumpas ng kamatayan na naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Ang buhay ni Angel ay nakataya at ang kanyang kalayaan ay nasa dulo ng panulat na iyon. Bakit mo ako pinipilit ngayon, Mateo? Tanong ni Frida, ang kanyang tinig ay naging matalim na tila isang talim ng labaha. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May itinatago ka ba sa akin? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging nakabibingi. Ang hangin ay tila nawala ng oxygen at ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Ang maskara ni Mateo ay bahagyang gumalaw, isang malamig na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi kailanman nakita ni Frida noon. Pirmahan mo na, Frida. Huwag mong hintayin na maging masama ang timpla ko. Attack. Unmet warning, Angel, o ang pirma mo, Frida, mamili ka. Ang tinig ni Mateo ay hindi na ang malambing na himig na narinig ni Frida kagabi. Ito ay tuyo, matigas at kasing dingis ng bakal na kinalawang sa hapon. Ang bawat salita niya ay tila isang mabilis na pagbaon ng patalim sa dibdib ni Frida na naging dahilan upang halos malimutan ng babae kung paano huminga. Tumingin si Frida sa puting papel na nakalatag sa harap niya. Ang bawat letra sa Deed of Absolute Transfer ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang paningin. 15 taon siyang naging alipin ng mga De Leon, 15 taon na ang tanging naging katuwang niya sa hirap ay ang pangarap na balang araw ay makakalaya siya kasama si Angel. Ngayon, ang lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang huling pag-asa ay siya palang magsasara ng rehas ng kanyang bagong bilangguan. Dahan-dahang hinawakan ni Frida ang pluma. Ang lamig ng metal nito ay tila kuryenteng gumuhit sa kanyang mga daliri na nanginginig. Napatingin siya kay Nanay Rosa na nakatayo sa may pinto, umiiyak at hindi malaman ang gagawin. Ang munting silid na amoy kape at lumang kahoy ay biglang naging masikip, tila nawawalan ng hangin ang bawat sulok. Why, Mateo? Halos pabulong na tanong ni Frida, ang kanyang boses ay naging pause dahil sa nakabarang pait sa kanyang lalamunan. Lahat ng sinabi mo, ang tungkol sa nanay mo, ang tungkol sa atin. Lahat ba yun ay bahagi lang ng laro niyo ni Chloe? Isang mapait at mapanguyam na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Humakbang siya nang malapit sapat na upang maamoy ni Frida ang peppermint na hininga nito na kanina ay nagbibigay ng ginhawa pero ngayon ay nagdudulot na ng pagduduwal.
Love is a luxury for people who have nothing to lose. Frida, bulong ni Mateo, habang ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa batok ni Frida upang pilitin itong tumingin sa papel. Ang nanay ko, totoo ang kwentong yun, pero hindi tulad mo pinili kong maging lobo kaysa maging tupa. Ngayon pirmahan mo na ito bago pa magbago ang isip ni Chloe at tuluyan niyang iwan ang bata sa gitna ng expressway. Naramdaman ni Frida ang isang matinding panghihina sa kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang bawat piraso ay may nakaukit na mukha ni Angel, ang batang tumatawag sa kanya ng mommy kahit hindi sila magkadugo. Pumikit siya ng mariin. Isang patak ng luha ang bumagsak sa puting papel na nag-iwan ng isang basang marka sa tabi ng linyang dapat niyang pirmahan. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagiging martir na tuluyang naputol. Ang Frida na laging sumusunod, ang Frida na laging nagsasakripisyo ay dahan-dahang namamatay sa bawat segundong lumilipas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang maliit na detalyeng nakita niya sa medical records ni Eduardo na hindi pa niya naipakikita kahit kanino, isang sikretong mas malalim pa sa pagiging baog nito. Idinapo ni Frida ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago siya gumuhit ng anumang marka, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan sa labas ang bumasag sa tensyon. Sinundan ito ng isang marahas na pagbukas ng pinto ng bahay ni Nanay Rosa. Hingal na hingal si Eduardo na pumasok, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mateo at pagkatapos ay kay Frida. Mateo, traidor ka. Sigaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hinahanap ka na ng mga tauhan ko. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang naguutos kay Chloe na nakawin ang mga pondo ng kumpanya? Nagulat si Mateo at sa isang pagkakataon ay lumuwag ang hawak niya sa batok ni Frida. Mabilis na kumilos si Frida. Hinablot niya ang asul na folder at mabilis na tumayo-lumayo sa dalawang lalaking tila mga hayop na nag-aagawan sa isang biktima. Anong sinasabi mo, Eduardo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay muling naging kalmado ngunit may bahid ng kaba. Alam ko na ang lahat. At alam ko rin kung nasaan si Chloe, sagot ni Eduardo. Lumingon siya kay Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsusumamo na hindi kailanman nakita ng babae noon. Frida, ang bata, si Angel, wala siya kay Chloe, nawawala si Angel. Tila huminto ang mundo ni Frida. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang huling hudyat ng kanyang katinuan. Nasaan ang anak ko, Eduardo? Sigaw ni Frida, ang kanyang boses ay tila isang palahaw ng isang sugatang leon. Hindi ko alam, tumawag si Chloe. Sabi niya, may kumuha sa bata habang bumibili siya ng gatas sa convenience store. Sino ang kumuha kay Angel? At bakit tila ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking planong hindi kontrolado kahit ni Mateo? Diyos ko, ang anak ko, ang anak ko. Ang boses ni Frida ay parang isang upos na kandila. Maliit, nanginginig at tila anumang sandali ay mawawalan ng liwanag. Ang mga salitang nawawala si Angel ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, tila mga martilyo na dahan-dahang dinudurog ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Nawala ang lahat ng kanyang takot kay Mateo, nawala ang galit niya kay Eduardo. Ang tanging natira ay ang imahe ng maliit na mukha ni Angel, ang mga matang puno ng inosenteng pagmamahal na nasa sa panganib. Napaluhod si Frida sa malamig na semento ng bahay ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang dibdib, pilit na hinahawakan ang kanyang puso na tila lalabas na sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang bawat gabi na ipinaghihele niya ang bata, ang bawat tawa nito na nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng pang-aapi ng mga De Leon. Ang bata, ang tanging utang na loob na malugod niyang tinanggap, ngunit bakit kailangang ito rin ang bawiin sa kanya ng ganito kalupit? Frida, makinig ka, we will find her. Ang boses ni Mateo ay muling sumubok na maging malambing, ngunit sa pandinig ni Frida ito ay parang kalansing na lamang ng barya sa isang basyong lata. Tumahimik ka, Mateo. Ang sigaw ni Frida ay bumasag sa tension. Tumayo siya ng may panibagong lakas na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Wala akong pakialam sa inyong dalawa.
Kung kailangang ubusin ko ang huling patak ng dugo ko para mahanap si Angel, gagawin ko. Hindi na hinintay ni Frida ang sagot ng dalawang lalaki. Mabilis siyang lumabas at tumungo sa simbahan ng Quiapo, ang lugar kung saan alam niyang nagtatago si Senyora Consuelo tuwing may malaking unos sa pamilya. Alam ni Frida ang ugali ng matanda. Gagamitin nito ang relihiyon bilang panakip sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hanging nanggagaling sa malalaking bentilador ay sumalubong sa kanya. Doon sa harap ng altar, nakita niya ang matikas ngunit tila nanghihinang likod ni Senyora Consuelo. Ang ginang ay taimtim na nagdarasal, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo na gawa sa mamahaling kristal. Senyora, ang boses ni Frida ay naging matalim na tila isang espada sa gitna ng katahimikan ng banal na lugar. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Wala nang bakas ng pagiging matapobre sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagod at takot. Nandito ka na naman, Frida. Hindi ka pa ba kontento na winasak mo na ang kumpanya namin? Nasaan si Angel? Alam kong alam mo kung sino ang kumuha sa kanya. Diretsahang tanong ni Frida. Huwag kang magkunwaring banal sa harap ng Diyos habang itinatago mo ang katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Bakit mo ako tinatanong, hindi ba't ang paborito mong abogado ang may hawak ng lahat ng baraha? Mateo has been playing both sides, Frida. At si Chloe, she's just a puppet. Bago pa makasagot si Frida, isang batang sakristan ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang puting sobre. Pinapabigay po ng isang lalaki sa labas, ma'am. Nanginginig ang mga kamay ni Frida habang binubuksan ang sobre. Hindi ito ransom note, hindi ito banta. Ito ay isang kopya ng resulta ng isang DNA test na may tatak ng isang kilalang forensic lab sa Manila. Sa gitna ng madilim na simbahan, binasa ni Frida ang bawat linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang katotohanang nakasulat doon ay mas higit pa sa inaasahan niya tungkol sa pagkabaog ni Eduardo. Ito pa ay isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng taong nagpahirap sa kanya. Diyos ko, bulong ni Frida. Ang resulta ay hindi lamang tungkol kay Eduardo. Ito ay tungkol sa tunay na magulang ni Angel. Tumingala si Frida sa krus, ang kanyang mukha ay nababalot ng halo-halong pait at determinasyon. Alam na niya kung sino ang tunay na kumuha sa bata. At alam na niya ang huling hakbang para tapusin ang laban na ito. Attorney, let's get this over with. Gusto ko nang matapos ang kalokohang ito. Ang boses ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at seryosong silid ng korte sa Manila. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, si Senyora Consuelo, na nakasuot ng itim na tila ba nagluluksana sa nakatakdang hantungan ng kanilang pamilya. Sa kabilang dako, si Chloe ay abala sa pagpunas ng kanyang mga mata, nagpapanggap na biktima ng sitwasyon, habang paminsan-minsang hinahawakan ang kanyang tiyan upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Ngunit ang lahat ng mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa gitna, si Frida. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng apron at amoy kusina. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blazer, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na handang tumupok sa anumang kasinungalingan. Sa tabi niya ay si Mateo, ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan, ngunit ngayon ay alam na niyang isa lamang linta na naghihintay ng pagkakataong sumipsip ng huling patak ng kanyang yaman. Your Honor. Simula ni Mateo, ang boses ay puno ng mapanlinlang na awtoridad. Ang aking kliyente si Frida Santos ay handa ng pirmahan ang lahat ng kasunduan upang matapos na ang gulo sa pag-aari ng mga De Leon. Ngunit bago iyon, nais naming ipaalam sa korte ang kawalang hiya ang ginawa ni Eduardo De Leon sa kanyang asawa. Ginamit ni Mateo ang lahat ng nakuha niyang impormasyon mula kay Frida upang banyagan ang pangalan ni Eduardo. Siniraan niya ito, tinawag na irresponsableng asawa at isang lalaking walang dangal. Ang layunin ni Mateo ay malinaw, sirain si Eduardo upang wala nang humarang sa paglipat ng mga assets sa ilalim ng pangalan niya sa sandaling mapapirma niya si Frida. Naramdaman ni Frida ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan habang pinakikinggan ang bawat salita ni Mateo. Ang bawat katotohanang ibinahagi niya sa abogado nung mga gabing akala niya ay may nakikinig sa kanyang sakit ay ginagamit na ngayon bilang bala para sa pansariling ambisyon ng lalaki. Ang kanyang puso ay tila isang telang dahan-dahang pinupunit hibla sa bawat hibla.
Sa gitna ng paglilitis, biglang dumaing si Chloe. Ah, Eduardo, ang tiyan ko, ang baby. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na sakit sapat na upang mapatayo ang mga tao sa korte. Agad siyang dinaluhan ni Eduardo na tila isang bayaning nagliligtas sa kanyang prinsesa. Your Honor, kailangan ng medical na atensyon ng asawa ko. Sigaw ni Eduardo habang binibigyan si Frida ng isang mapang-uyam na tingin. Nakikita niyo ba dahil sa stress na dulot ng babaeng ito nanganganib ang buhay ng anak ko? Isang bulong-bulungan ang sumakop sa silid. Ang mga marites na nakaupo sa likuran ay nagsimulang mag-usap ang kanilang mga boses ay tila huni ng mga insekto sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Frida ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng plano ay tila sumasabog sa kanyang harapan. Si Angel ay nawawala, si Mateo ay traidor, at si Eduardo ay nananatiling hari ng mga kasinungalingan. Ngunit bago pa man makapagbaba ng desisyon ng hukom, isang babaeng nakasuot ng formal na itim na suit ang tumayo mula sa likuran. Siya si Attorney Laila, isang matapang na abogado na lihim na tinawagan ni Frida matapos niyang matanggap ang resulta ng DNA sa simbahan. Your Honor, I would like to intervene as the legal counsel of Mrs. Frida Santos. Ang boses ni Laila ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong korte. Nagulat si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawak na folder at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Frida. Frida, anong ibig sabihin nito? I am your lawyer. Bulong ni Mateo, ang boses ay puno ng banta. Hindi sumagot si Frida. Tumingin siya ng diretso sa hukom, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Attorney Mateo Montecillo is no longer representing me, Your Honor. Dahil ang hustisyang hinahanap ko ay hindi matatagpuan sa isang taong kasabwat ng aking mga kaaway. Inilabas ni Attorney Laila ang isang asul na folder, ang parehong folder na naglalaman ng katotohanang wawasak sa lahat. Your Honor, meron kaming bagong ebidensya. Isang ebidensyang magpapatunay na ang lahat ng nangyayari rito, ang pagbubuntis ni Chloe, ang pagkatao ni Eduardo, at ang tunay na pinagmulan ng batang si Angel ay isang malaking panlilinlang sa batas at sa moralidad. Ang tunog ng kahoy na humampas sa lamesa ng hukom ay tila hudyat ng pagbubukas ng pinto ng impyerno para sa mga De Leon. Naramdaman ni Frida ang bigat ng DNA test sa kanyang isipan. Ang katotohanang nalaman niya sa simbahan si Angel ay hindi lamang basta inampon. Ang batang yon ay may dugong De Leon, ngunit hindi kay Eduardo. Sino ang tunay na ama ni Angel na nagtatago sa likod ng mga anino ng pamilyang ito? At paanong ang ebidensyang ito ang magiging mitya ng kanilang kabuuang pagkawasak? Your Honor, ang biological impossibility ng pagiging ama ni Eduardo de Leon ay hindi isang opinion, ito ay isang siyentipikong katotohanan na 15 taong ikinubli sa dilim. Ang boses ni Attorney Laila ay parang isang malamig na hanging umihip sa buong silid ng korte na nagpatahimik maging sa pinakamaliit na bulong ng mga miron. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Frida ang sarili niyang paghinga, mabigat, puno ng kaba, ngunit may kasamang kakaibang gaan. Ang bawat salita ng kanyang bagong abogado ay tila mga martilyo na dahan-dahang gumigiba sa pader ng kasinungalingang itinayo ng mga De Leon. Tumingin si Frida kay Eduardo. Ang lalaking dati ay tinitingala niya, ang lalaking pinagsilbihan niya nang higit pa sa kanyang sarili ay kasalukuyang nakatulala. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatitindig ng kanyang pride. Sa tabi nito, si Chloe ay hindi na makatingin ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang buhok, isang senyales ng papalapit na pagguho. Ito ang medical record ni Eduardo de Leon mula sa St. Jude Forensic Lab, pagpapatuloy ni Laila habang iniaabot ang mga dokumento sa clerk of court. He is suffering from congenital azoospermia. In simpler terms, Your Honor, Eduardo is sterile. He has been sterile since birth. Isang malakas na singhap ang umalingaw sa silid. Ang tunog ng mga papel na nagliliparan at ang mahihinang bulungan ng mga tao ay tila isang bagyong namumuo. That's a lie, Frida, anong pinalalabas mo? Inimbento mo lang yan para hiyain ako, sigaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding kahihiyan. Tumayo siya, ang kanyang panga ay nagtatagis, ngunit agad siyang hinawakan ni Senyora Consuelo sa braso upang patigilin. Silence, ang hudyat ng hukom, ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Attorney Laila, proceed. Kung baog si Eduardo,
Your Honor, isa lang ang ibig sabihin nito. Lumingon si Laila kay Chloe na ngayon ay tila gusto nang maglaho sa kanyang kinauupuan. Ang dinadala ni Chloe ay hindi kailanman magiging isang De Leon. At ang batang si Angel na 15 taong inakala ni Eduardo na kanyang anak ay hindi rin sa kanya. Dito na tuluyang nawalan ng control si Chloe. Hindi totoo yan. Eduardo, maniwala ka sa akin. Gawa-gawa lang nila yan. Ang kanyang boses ay naging matinis puno ng desperasyon. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga bato na tumatama sa pader ng katotohanan. Tumingin si Frida kay Senyora Consuelo. Ang matanda ay nananatiling tuwid ang likod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Alam ni Frida na alam ng matanda ang katotohanan. Alam ni Consuelo na baog ang kanyang anak, ngunit mas pinili niyang ipahiya si Frida at tawaging baog sa loob ng mahabang panahon para lamang protektahan ang dangal ng kanilang pamilya. Ang hiya na iniingatan nila ay naging isang madilim na bilangguan para sa lahat. Pero Your Honor, may mas malalim pang katotohanan dito. Ang boses ni Laila ay naging mas seryoso. Isinagawa rin namin ang DNA test para kay Angel gamit ang samples mula sa labi ng yumao ng asawa ni Senyora Consuelo, ang ama ni Eduardo. At dito lumabas ang pinakamalaking twist. Nanigas ang buong korte. Maging si Mateo na kanina patahimik sa sulok ay napatingin ng diretso kay Laila. Ang kanyang mga plano na makuha ang yaman ng mga De Leon ay tila unti-unting naglalaho. Si Angel ay may dugong De Leon. Siya ay apo ni Don Mariano De Leon, deklara ni Laila. Your Honor, si Angel ay anak ng kapatid ni Eduardo, si Ricardo De Leon, na pumanaw na 10 taon na ang nakalilipas. Itinago ni Senyora Consuelo ang katotohanang ito at pinalabas na anak ni na Eduardo at Frida ang bata para lamang magkaroon ng tagapagmana ang kumpanya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tao ay tila hindi makapaniwala sa lalim ng kasalanan ng pamilya De Leon. Si Frida ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang bata, ang kanyang Angel, ay biktima rin ng pagkakauhaw sa kapangyarihan ng matandang Consuelo. You monster, ang mahinang bulong ni Frida ay umabot sa pandinig ni Consuelo. Ginamit mo ang bata, ginamit mo ako. Pinagmukha mo kaming tanga para lang sa pangalan nyo. Biglang tumayo si Senyora Consuelo. Ang kanyang mukha ay naging pulang-pula, ang kanyang hininga ay naging kapos. Wala kang alam, Frida, ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ngunit bago pa siya makatapos, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinawa niya ang kanyang kaliwang braso at ang kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay naging hudyat ng isang trahedya. Sa harap ng lahat, dahan-dahang bumagsak ang matanda sa sahig. Ang kanyang rosaryo ay kumalat, ang mga butil nito ay nagtalsikan sa sahig, tila mga luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Mama, mama! Ang sigaw ni Eduardo ay puno ng takot, ngunit wala nang makatulong. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Frida. Ang kanyang puting blazer ay nananatiling malinis, isang kabaligtaran sa dumi na kasalukuyang sumasabog sa paligid niya. Tumingin siya sa itaas sa krus na nakasabit sa dingding ng korte. Nakamit na ang hustisya, ngunit bakit tila may mas malaki pang panganib na naghihintay? Nasaan si Angel? At ano ang gagawin ni Mateo ngayong alam na niyang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala? Ang katahimikan. Ang katahimikan sa loob ng korte, matapos ang kaguluhan, ay mas mabigat pa kaysa sa anumang hatol. Habang inilalabas si Senyora Consuelo sa stretcher, ang tunog ng gulong nito sa sahig ay tila isang malungkot na batingaw para sa katapusan ng dinastiyang De Leon. Si Eduardo ay naiwang nakatayo sa gitna ng silid, tila isang rebultong gawa sa asin-putlahong kagat, unti-unting nadudurog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, hindi malaman kung ang ikinahihiya niya ay ang pagiging baog, ang pagtataksil ni Chloe, o ang katotohanang ang kanyang buong buhay ay isang disenyo lamang ng kanyang ina. Your Honor, hiling namin ang agarang pagpapatupad ng writ of execution para sa lahat ng ari-arian na nakasaad sa aming reklamo. Ang boses ni Attorney Laila ay muling pumuno sa silid, pinuputol ang panandaliang paghinto ng oras. Hindi nagtagal, ang mga dokumentong nagpapatunay ng mga utang ni Eduardo sa kumpanya, mga utang na lihim na binili ni Frida sa pamamagitan ng kanyang mga naipon at tulong ng mga investor, ay naging pinal. Ang mansyon ng mga lupain sa probinsya at maging ang kumpanyang itinuring na kaharian ng mga De Leon ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng pangalan ni Frida Santos.
Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, walang kislap ng saya sa mga mata ni Frida. Lumingon siya kay Mateo na pilit na tumatakas palabas ng pintuan. Attorney Montesilo, huwag ka munang umalis. May nakalimutan ka yata. Ang malamig na tinig ni Frida ay nagpahinto sa lalaki. Kasabay nito ang pagpasok ng dalawang opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Inilabas ni Attorney Laila ang isang digital tablet at ipinakita ang mga ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Mateo kay Chloe upang taltasan ang pondo ng kumpanya at ang tangkang pangingikil kay Frida. You underestimated me, Mateo, sabi ni Frida habang lumalapit sa lalaki. Akala mo ay pirma ko ang nakuha mo sa deed of transfer kagabi. Pero kung titingnan mong mabuti ang kopya mo, makikita mong traitor ang isinulat ko ron. At ang recording ng usapan niyo ni Chloe kasalukuyan na itong pinakikinggan ng mga awtoridad. Ang mukha ni Mateo ay napuno ng takot at pagkabigo. Ang kanyang katalinuhan na ipinagmalaki niya ay naging sarili niyang bitag. Nang gapusan siya ng poses, ang tunog ng bakal na nagtatama ay tila huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Frida, please, stop this. Ang sigaw ni Chloe mula sa isang sulok, ngunit wala nang nakinig sa kanya. Sa huling ulat ang kanyang pagbubuntis ay napatunayang isang peking medical na sertipiko na binayaran niya sa isang korap na doktor upang mapanatili ang kanyang kapit kay Eduardo. Ngunit ang lahat ng ito ay naging pangalawa na lamang nang tumunog ang cellphone ni Frida. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mommy, ang maliit at nanginginig na boses ni Angel ay tila isang himala na nagmula sa kabilang linya. Mommy, sunduin niyo po ako. Andito po ako sa lumang bahay ni Nanay Rosa sa probinsya. Nalaman ni Frida na itinago ni Chloe ang bata sa isang malayong lugar upang gamitin bilang huling alas, ngunit dahil sa takot na mahuli, iniwan niya ito doon sa pangangalaga ng isang kamag-anak na may konsensya. Matapos ang 3 oras na biyahe, narating ni Frida ang isang maliit na kubo. Nang makita niya si Angel na tumatakbo patungo sa kanya, ang lahat ng pader na itinayo ni Frida sa kanyang puso ay gumuho. Napaluhod siya at niyakap ang bata ng napakahigpit, tila ba ito na ang huling hininga niya sa mundo. I'm here, baby. Mommy is here. Hindi ka na muling mawawala sa akin. Bulong ni Frida habang ang kanyang mga luha ay basang-basa na sa balikat ng bata. Doon sa ilalim ng dapit hapon, ang bawat sakit ng nakaraan ay tila natunaw sa isang yakap na puno ng tunay na pagmamahal. Habang pabalik sila sa Maynila, nadaanan nila ang mansyon ng mga De Leon. May mga tauhan na ng bangko na naglalagay ng mga padlock sa gate. Nakita ni Frida si Eduardo na nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ang isang maliit na bag ng mga damit, ang tanging naiwan sa kanya. Wala na ang kanyang kotse, wala na ang kanyang pangalan, at wala na ang kanyang dignidad. Hindi na huminto si Frida. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin ng kotse. Ang babaeng baog na tinawag nilang basura ay siya na ngayong may-ari ng bukas. Ngayong gabi, ang katahimikan sa mansyon ay hindi na simbolo ng takot, kundi ng isang matamis na kapayapaan para kay Frida at sa munting si Angel. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang mga huling yugto ng kwentong ito, hindi ko mapigilang muling mabalikan ang eksena kung saan pinalaya si Frida sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa, walang pera at tanging ang kanyang dignidad ang baon, habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Chloe. Ang bawat luhang pumatak sa mga pahinang iyon ay alay ko sa lahat ng mga babaeng minsan nang minaliit at tinawag na walang silbi. Ang kwento ni Frida ay hango sa mga tunay na hibla ng buhay na nakikita natin sa paligid, isang patunay na ang bawat sugat ay may pagkakataong maghilom at maging lakas. Ang ating buhay ay tila isang arkitektura. Minsan kailangang tuluyang gumuho ang lumang pundasyon at mawasak ang mga dingding ng kasinungalingan bago natin maidisenyo ang isang tahanang tunay na matatag at karapat-dapat sa ating pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya niyo bang magbigay ng awa sa isang taong tulad ni Señora Consuelo matapos ang lahat ng kanyang pang-aapi? O sapat na sa inyo ang makitang nawasak ang kanilang kaharian? Sana ay naging katuwang niyo ang kwentong ito sa inyong mga gawain ngayong araw. Saan niyo nga ba pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga anak, o baka naglalaba habang ninanamnam ang bawat twist ng ating istorya. Ibahagi niyo naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag kayong mahihiyang magkwento ng inyong mga karanasan
dahil dito tayo ay isang pamilyang nagkakaisa at nagpapalakas ng loob. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Hangad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng isip, at ang lakas na muling itayo ang inyong sariling disenyo ng kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, dunglo ng kasinungalingan ang pagbango ng isang arkitekto. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.